Kaya abalang ngayon ito sa pangangampanya at isa sa mga binisita niya ay ang komunidad ng mga katutubo. Uy, Mayor Sam nga pala, #1 sa Balota. Balita ko, wala kayong ospital dito. Alam nyo, napakagandang proyekto niyan. Gagawan ko kayo ng ospital. Tapos alam ko, yung daanan nyo, hindi madaanan ng mga tao kasi hindi pa sementado. Ipapasemento ko yan para sa inyo. Iboto nyo ako. Iboto nyo ako. Pag nanalo ko, ako bahala sa inyo. Natapos na ang araw ng eleksyon at nanalo nga ang numero 1, Mayor Sam. Naku, Nay. Sobrang sama na ng sakit. Sobrang sama na ng chat ko. Hindi ko na kaya. Sam! Ay, naku anak. Wala pa man din tayong pera. Sabi ni Mayor Sam na kandidato siya, ayusin daw niya yung sa pagamutan. Baka maaari tayong humingi ng tulong sa kanya. Sam! Nandyan po ba si Mayor Sam? Ano po kailangan? Hingi lang po sana ng tulong medical para sa anak ko may sakit. Naku, pasensya na ang ating pong mayor ay marami na asikaso, marami po siyang pinupuntahan, marami po siyang kasama ngayon na mga importanteng tao, hindi po na kayo bibigyan ng oras. Sa ibang araw na lang po siguro, pasensya na po. Gandang araw po at maaari ba natin makausap si Mayor? Pwede. Pasok. Naku, Nay, ba't sila payagan? Tayo hindi. Sasubukan ulit natin, baka pwede rin tayo. Tao po, baka pwede po natin siyang makausap si Mayor. Di ba po kayo yung nali kanina? Pwede. Bakit sila po pinapasok? Hindi po talaga pwede. Hindi na po. May pinipin. Hindi talaga pwede. Kaya makaulap sila po. Dami talaga kontrol ng mga desisyon ni Mayor. So, kung ano man ang naging Baka kahit saglit lang, kahit po talaga pwede. Bawal talaga eh. Hindi na po. Labas. Habang may tatsulong at sila nasa tuktok, di matatapos itong gulo. Ayun, so pinakita po naming roleplay o yung pagtatanghal na ginawa dito ay makikita po natin ng karakter ng isang mayor ay tumatakbong mayor. Sa election period, sobra po ang pangangampanya niya sa mga tao, sa mga katutubo. Pinapangakuhan po nila ng hospital, ng daan. Pero nung nanalo po si mayor, nasaan po yung mga pinangako niyang yun? Sinasabi nga po na sa pagtatapos ng daan na bato, natatapos na rin ang serbisyo ng gobyerno. At ang mga tanong na naiiwan sa mga tao na pinangakuan niya ay, nasaan ang serbisyong pinangako nila? Naaabot ba ng komunidad ang serbisyong tinatamasa ng iba? Yes, Mel. Yes. Andito tayo ngayon sa Aita Learning Center, Gayaman, dito sa Sitio Kalangitan, Capiz, Tarlac, para alamin kung ano pa ang nangyayari dito sa kanilang sitio. At kasama natin ngayon ng Liwanag at Dunog at susubukan natin mag-interview ng ilan sa mga volunteer at mga katutubong kapatid natin. Sir, hindi ko kayo magtanong kung ano yung mga ginagawa niyo. Sa ngayon po ay naglilipat po kami ng mga donasyon mula sa mga mababait nating kababayan. May mga bigas po kami ngayon dito, may mga used clothes at may mga laruan po. Yun po. Nakikita ko po sobrang dami niyo po kami nakatanggap ng araw. Sabi niyo po ba na kada linggo ganito po ang nangyayari? Depende po. Minsan may mga nagbibigay, minsan naman po. Depende po sa kagandahan loob. Kaya po sa mga ating mga manonood dyan na gusto pong mag-donate dito sa Liwanag at Dunog, dito sa Sitio Kalangitan, nakikita niyo po sa screen natin ngayon ang mga numbers na pwede niyong kontakin. At ngayon, tatanungin naman po natin, bakit niyo po ba ito ginagawa? Ano ba masasabi niyong silbi nito sa ating komunidad? Bali, ito po yung paraan namin para makatulong sa mga kapatid nating ay. Maraming salamat po. Dami niyo na po ang Nakapilagin ka? Wala po. Maraming salamat. At nakita naman po natin ang mga donasyon na binibigay natin sa komunidad na to ay nakakatulong ng lubos-lubos. Ngayon po, i-support naman po natin ang ating mga kapatid na nagtuturo sa ating mga katutulong kapatid. Nakikita po natin ngayon ang Team Kabataan at kanina po ay naglalaro lamang sila at ngayon ay sabi na silang madaan. Ano po masasabi niyo kung kailangan siya po ng katanggap ngayon lalo na sa mga kabataan?
Ako bilang volunteer, no? So, inaasahan ko kasi ngayon ako na sa kabataan. So, nakita ko talaga yung mga bata. Kailangan talaga pag pumunta ka sa commune, kailangan buo yung puso mo. Nandun yung magsiservisyo kung ano yung kailangan na pwede mo man. So, dahil sila mga kabataan, siguro mas mabuti talaga na mamulat sila kung ano yung karapatan at kung paano sila kapangangalagaan sa kanilang identidad, yung kanilang kultura. So, dahil dito ang tanong namin kanina, yung kung paano yung hindi ka basta umalaw na gamit. Dapat kailangan marunong ka magpaalam. Para katulad yung kamulat natin siya habang bata, na yung kanilang iska, hindi rin pwedeng basta agawin ng kuki mo. Hindi rin dapat na hindi sila may inform kung ano yung ginagawa sa nila sa komunidad. So kailangan laging merong permiso at dapat na yun. Dapat sila habang nasa murang edad, sunod na generasyon, kailangan mamulat na sila. Paano nila Maraming salamat po. Napaka-informative po. Marami po tayong matututunan dito sa Team Kabataan pa lamang. Pero syempre, tanungin naman po natin ang ating kabataan kung nag-e-enjoy ba sila at marami sila natututunan. Kung nag-e-enjoy po ako kay Teacher Bill, mas niluruan na po ako kung paano po manghiram ng mga gamit at kung paano po magpapasalamat kung ibabalik po ito. So, babalik po dito na yung gawin ko, syempre. Po kasi marami po candies na binibigay sila teacher. O, diba? Kaya tayo mga kapatid na mga nanonood dyan. Pag-donate pa tayo ng maraming candy para mas marami pang kabataan ng matin. Ngayon naman po, pumunta po tayo sa Team Dunong ngayon. Ay, salamat po. Ay, ano po ba kayo? Okay lang. Ito yung masula. Gusto ko lang sa pag-aaral. Marami po ba kayo nagtutunan? Marami naman kami natutunan. Sa totoo nga lang, di dapat ako pupunta ngayon dahil marami po naglalaba ako. Pero sa kagustuhan kong matutunan dito, Nag-e-enjoy kayo. o ano man, lalo na sa kanya, maraming meron kasi ako mga kapatid, maroon silang magkasa, pero hindi nila ako tinuturuan. Kaya nagpapasalamat ako sa liwanag at dahil dumating sila dito para dito. Maraming salamat sa inyo. At sir, bilang volunteer po ng Barangay yung Kalamatan. Gusto ko pumunta ngayon. Ang daming events na in-lobter, kilala ng kabihilan. Sasabi nyo rin na marami po ngayon. Yan din yung game mawawala yun. Sa paglilingkod natin sa ating mahina parati tayo may natutunan sa kanila. Kahit na sa simpleng paraan, simpleng pamumuhay, ay hindi natin maiwasan na matuto, lalo na makita yung kultura na pwede natin ibahagi, hindi lang sa komunidad na ito, kundi pati rin sa iba. Lalo na yung mga salita nila, yung mga bukati, ganyan. Ang sarap matuto. Maraming salamat po. At may huling question po ako. Huling katanungan ako. Sa dinami-dami po ng volunteer ng sinasabi, ano po yung way ng pagtanggap nila sa kanila? Ito po mga tao na silamuhan. Ang paraan ng pagtanggap namin sa kanila ay ibigay yung respeto na binigay nila sa amin. Dahil dumating sila dito sa amin ng taong humarap at may respeto silang binibigay sa kulturang kung anong meron kami. At nagpapasalamat kami sa San Ito, ibinibigay nila dahil hindi lang yun, nilalagpasan nila kung ano pa yung kaya nilang ibigay. Maraming salamat po. At yun po, sa mga manonood po natin ngayon, kung gusto niyo po mag-donate, mag-volunteer, makikita niyo po sa ating screen ng mga contact number at Facebook page na pwede niyo pong kontakin. At huling tanong ko lang po sa liwanag at sinlo. Ano po ang masasabi niyo sa mga gusto natin mag-volunteer na manonood? Kahit first time ko po dito ngayon, marirecommend ko po talaga sa lahat na tara dito sa commune, pumunta tayo at magservisyo, mag-volunteer, matuto, makaisa sa pag-empower sa ating mga kapatid na ito. Dahil kung pumunta lang po tayo dito, makikita natin kung gaano kahusay, katalino, at katabang ang ating mga kapatid na ay at kailangan lang nila ng sasama sa kanila sa paglaban sa pag-apit sa kanilang community. Maraming salamat po at muli ako po si Serena Madrid, ang inyong lingkod, serbisyong totoo lamang. Tayo ay maglingkod at makita ng may buong puso. Tara! Ano ba yan? Nakapagod magtrabaho? Ay,
Mag-Facebook muna kaya ako para malibang-libang ako. Uy, sapatos oh. Uy, chocolate. Ano to? Isang guro, sinisisi ang mga bata dahil hindi nila mabasa yung isang salitang English. Tama ba yun na sinisisi yung mga bata? Pinapagalitan dahil hindi lang mabasa yung isang salita na to? Uy, tanong ko nga kayo, tama ba yon? Hindi po. May kausap ba ako? Tama po ba yon? Hindi po. Ay, nakakalungkot naman. Mandit na nga lang ako ng favorite kong vlogger. Mabuhay! Isang mapagpalayang araw mga kapatid at isang panibagong balitang hatid ng serbisyo! Ngayong araw, panibagong kwento ang ating matutunghayan at ito ang mga sari-saring kwento sa likod ng bawat volunteer na nagbibigay ng buong pusong pagserbisyo sa ating mga katutubo. Ngunit bago iyon, ating unang tunghayan ang ating mga katutubong nagbebenta na tila nahihirapan mapaubos ang kanilang mga paninda. Tara, alamin natin ang kanilang buhay sa likod ng paghihirap na ito. Kaya mo na ta? Kuya, abogado ba yan? Oo, sir. Bili ako niyan. Nakikita na natin na may bumibili na at maraming salamat sa puso. 2 kilo ko yan, dalawa. Isang kapatid. Hindi. Okay, lahat na. Sige. Bayad ko. Nang ko na napaubos na natin. Yeah. Pwede bang pumasok na ako? Nahanap na kasi ako ng guro ko. Mababa na yung grado ko. Oo, yung problema yun. Ang importante makapasok. Ako muna pumasok, ikaw muna mag- Oo, ako na bahala. Ako na bahala. Uwahin ko lang yung panggatong at kaya ako pumido na. Ako na, kuya. Ayan, maraming salamat sa ating isang kapatid na pinakyaw ang paninda nila kuya. Kaya dahil dyan, may baon na siya upang makapasok sa eskwelahan para sa panibagong pagkatuto. Kaya tara, samahan naman natin si kuya sa pagpasok sa eskwelahan. Susunod daw po yung sabi niya, mag-ayos lang po siya sa bundok. Tayo ngayon, ha? Tingnan natin kung naalala. Ayan, makikita talaga natin ang sipag at tiyaga ni Kuya na pumasok sa kabilang hirapa. At makikita rin natin live na live ngayon kung malasakit at buong pusong serbisyo ng ating mga volunteers sa pamamagitan ng pag-intindi at pagbibigay ng pagmamahal sa mga batang katutubo. Madam, thank you. Thank you na po. Kuha pa akong panggato. Pwede pa po ba mag-aabot? Okay, ikunin na. Okay ka na nun. Nahirapan po ko yun. Oh, sige. Balikan natin. Wala, kuya. Bumalik tayo sa mga letra. Yung mga English words na. Nung basa dito, kuya. Sige nga po yun. Sige po. Sunod, kuya. Mang po. Dahan-dahanin natin. So, yung ekonomihin na ng M. Ito, kuya. At pagbalibat na natin, kuya. Anong ito? Dadagdagan natin, kuya. Salamat, madam. Dito tayo sa next. Ano na sa Ta. Wala nga yung letra, ma'am? ito, sige. Hintayin natin. Anong letra to? Ito lang naman. Ano po yung mathematics? Letter B? Yung ano, ma'am, yung ano yun. Diba, lalagay mo yung gatahan. Medyo nagkakataon pa ako. Medyo na ko, ma'am. Ritual man po sa akin ako. Dahil sa trabaho ko. 5 plus 5. Kuya, kagain lang natin. Sige. Kuya, nagawa na natin. Opo. Pagpili na yun, ha? Gamit natin yung mga records. 5. Kapa, kuya, ano ulit kanina? Siyang po, ma'am. Sunod natin. Sunod mo. Gagalap po kayo. Very good. Okay, nakakuha mo na yung addition. Yan, sunod pala ko number na. Sige, ah. Yan, sige. Try natin yung 12 plus 8. At ayan lamang ang buong pusong hatid ng serbisyo na naghahatid ng puro katotohanan at walang kinikilingan, serbisyo! Kaya favorite na vlogger ko yun eh. Nakakita ko talaga na
may iba't ibang pinagdadaanan, pinanggagalingan ng mga bata. At makita naman sa vlog kanina, nakita ko na willing naman matuto ang mga bata. At may puso ang mga guro at willing din silang magturo para sa mga bata. Saan nga bang problema talaga? Sa mga bata, sa mga guro, o talagang suporta o nasa sistema? Ano kayo masasabi ni Teacher Yani dito? Hello, Teacher Yani? Nabalitaan niyo po yung nasa Facebook? Oo, balitaan ko nga yun. Ano pong masasabi niyo doon, Teacher Naku Yani? po, alam mo ba, nakakagalit yan nung nabasa ko. Dahil bakit natin hindi sa mga bata na hindi nila mabasa yung salitang Ingles? Hindi tama yun, Jean. Nako, alam mo ba, nung nabasa ko yung balita, iniisip ko agad yung mga katutuban natin na pinupuntahan sa kumyo. Hindi naman natin pwedeng isisi sa kanila na ganun ang naging sistema. At ano ang dapat natin gawin? Kaya, ito sa advice ko sa'yo din, lagi ka na lang manood ng Service Show!